Magandang hapon! Narito na ang PIA News Cordillera. Upang masiguro na drug-free ang Baguio City Jail, naglunsad ng Greyhound Operation ng Bureau of Jail Management and Penology katuwang ang Philippine Drug Enforcement Agency. Iyan ang balitang tinutukan ni John Paul Muyano. Negatibo sa iligal na droga at kontrabando ang Baguio City Jail Male Dormitory sa isinagawang Greyhound Operation nitong Huwebes. Sinuyod ng mga kawani ng Bureau of Jail Management and Penology at Philippine Drug Enforcement Agency Cordillera kasama ang kanilang K9 unit ang pasilidad. Ito ay alinsunod sa requirements ng PDEA na quarterly Greyhound Operation upang maideklara na drug-free at drug-clear ang isang jail facility. Ang Greyhound Operation kasi is sinasagawa natin para mapanatiling malinis yung ating mga piitan, from illegal drugs and nuisance contraband. Yun. So, para din, ito rin yung batayan ng PDEA para ideklara yung city jail na drug-free, drug-cleared. Noong nakaraang taon, naideklara ang Baguio City Jail Male Dorm bilang isa sa mga drug-free facility sa Cordillera. Sa tulong ng mga jail officers at kooperasyon ng mga persons deprived of liberty o PDLs, napapanatiling malinis ang pasilidad sa mga pinagbabawal na gamot at mga kontrabando. In behalf of Baguio City Jail Male Dorm, we would also like to thank yung ating mga PDL sa kanilang cooperation. Kasi kung hindi rin sila makikikooperate, hindi rin magkakaroon ng drug-free, drug-clear certificate ang BCJMD. So, ayun, sa patuloy na kooperasyon ng ating mga PDL, napapanatili natin na malinis yung ating PDL. Kampante naman ng mga PDL sa pagsasagawa ng Greyhound Operation sapagkat wala umano silang dapat ikabahala kung sumusunod at tumatalima sa mga patakaran at alituntunin ng pasilidad. Cooperation namin, lalo-lalo na pagka sumunod sa lahat ng pinagbabawal dito sa loob ng BJMP Dorm. Kasi kung hindi ka susunod dito, parang binabaliwala mo rin yung pamilya mo. Kasi ibig sabihin na wala ka sinusunod kahit kung nasa labas ka. Dito kasi marami pinagbabawal. Sa kaloryo, bawal ang alak, bawal ang drugs, bawal makipag-away, bawal yung pagsakitan. Dito kailangan sumunod ka sa lahat ng kaya wala kaming dapat ikatakot sa mga Greyhound na nangyayari. Kasi wala naman kami tinatago at wala rin naman kami ginagawa. Nagbigay naman ng mensahe si Michael sa mga kapwa nitong PDLs. May papayo ko naman sa kapwa ko PDL. Kung talagang iniisip nila ang pamilya nila at gusto nilang kahit na nagkaroon ng kasalanan, tanggapin na lang. Kung gusto nilang umuwi ng maaga, gumawa sila ng tama sa pamumulungan nila sa buhay nila. Kahit na nakakulong tayo, sumunod lang sila sa makisama, sumunod sa lahat ng tuntunin at pinatutupad ng BJMP. Sa ngayon ay may 312 mga PDLs ang nananatili dito sa BCJ Male Dormitory, kung saan nasa 156 ang may mga drug-related cases. Ang Greyhound Operation ay isa rin sa mga pamamaraan upang masiguro ang tuluyang pagtalikod ng mga PDLs sa iligal na gawain. Paalala ng mga otoridad, ang droga ay walang magandang itudulot sa ating buhay. Ikukulong lamang nito ang mga oras at panahon na dapat ay kapiling natin ang mga mahal sa buhay. John Paul Almonte Muyano para sa PIA News Cordillera. Nagbibigay ng magandang oportunidad ang Department of Labor and Employment sa mga estudyanteng nangangailangan ng suporta sa pag-aaral sa pamamagitan ng Special Program for Employment of Students. Paano nga ba ito nakakatulong sa mga benepisyaryo? Alamin ang detalye mula kay Ralph Christian de los Santos. Ang mga kabataan ay simbolo ng pag-asa at pagbabago. Sa panahon ng hamon ng ekonomiya, ang Special Program for the Employment of Students, OSPES, ay nagbibigay ng bagong pag-asa sa mga kabataan. Ang programang ito ng Department of Labor and Employment ay naglalayong bigyan ng oportunidad ng mga estudyanteng nangangailangan ng suporta sa kanilang pag-aaral sa pamamagitan ng short-term employment. Si Valerie ay isa sa mga benepisyaryo ng SPES
na ngayon ay isa ng Livelihood Development Specialist ng DOLE. Ayon sa kanya, malaking parte ang ginagampanan ng SPES sa kanyang profesyon ngayon. So until nung tinry kong mag-apply for higher position, luckily na bigyan din ulit ng chance. So I would say na talagang yung SPES as my background is a stepping stone for me na makapasok sa government. Ayon kay SPES focal person Patrick Ilorta, may higit 4,000 benepisyaryo na ang natulungan ng naturang programa. Actually, for this year, we have 4,038 SPES beneficiaries dito sa Cordillera, distributed to the 6 provinces of the Cordillera, yung Abra, Apayao, Baguio, Benguet, Ifugao, Kalinga, and Mountain Province. Bukas ang SPES sa lahat ng mga mag-aaral mula 15 hanggang 30 anyos. Kailangan lamang magsumiti ng Certificate of Indigency at mga patunay ng pag-aaral. Ang mga benepisyaryo ay maaaring mag-deploy sa mga tanggapan ng gobyerno at mga pribadong kumpanya. Sa bawat benepisyaryo ng SPES, may kwento ng pag-asa at tagumpay na nag-aantay. Sila ay mga halimbawa ng determinasyon at pagsisikap na nagbibigay inspirasyon sa kanilang komunidad at sa mga sumusunod na henerasyon. Ralph Christian de los Santos para sa PIA News, Cordillera. Sa iba pang balita, ipinagdiriwang ngayong linggo ang Elderly Filipino Week. Bilang bahagi ng selebrasyon, nagsagawa ang City Government of Baguio ng health fair para sa mga senior citizens. Ayan ang magandang balita ni Fatima Kigiliedo. Sa kabila ng mainit o pabago-bagong kondisyon ng panahon, hindi nagpatinag ang mga senior citizen para makinabang sa serbisyong pangkalusugan. Ang kaganapang ito na isinagawa bilang bahagi ng pagdiriwang ng Elderly Week ay nagbigay ng pagkakataon sa mga nakatatanda na makakuha ng mga halagang serbisyong medikal. Ayon kay Jonah Perez, isang geriatrician sa Baguio, layunin niyang matugunan ang mga kondisyon at syndromes na karaniwang nararanasan ng mga nakatatanda tulad ng dementia, depression at osteoporosis. Actually, ang pinaka-importante doon is yung isang M, matters most. You work on something that matters most to you. Yun po ang talagang healthy aging. For example, if your family matters most to you, then make it a point to stay with them for the longest possible time. If it's your functional capacity that matters to you, you should focus on activities that would improve your functional capacity. If it's your social skills that would matter most to you, syempre you work on it. So what matters most to you, yun ang tunay na healthy aging, quality of life. Laking pasasalamat ng mga lumahok sa programa na sila'y binigyan ng pagkakataong mag-avail ng 3 iba't ibang serbisyong medikal, kabilang ang eye at ear examination, nutritional counseling, geriatric screening at marami pang iba. Ay, napakalaga ma'am kasi lalo na kaming walang mga pera. Pag ganitong mga free na ina-avail na namin. First time kong sumali sa ganito. Nasa denial stage kasi ako eh. Ngayong taon, inaasahan ng mga organizer na makapagbigay serbisyong pangkalusugan sa halos 1,000 senior citizens. Part of it, we provide yung ating mga screening examinations kasi gusto natin yung mga clients natin, kahit wala silang sakit, nagpapatest sila para malaman natin in advance kung ano yung mga posibleng kondisyon at maagapan natin. Ito ay isang inisyatiba ng City Government of Baguio, katuwang ang City Health Services Office, ang Baguio General Hospital, National Commission on Senior Citizens at ang DOH Cordillera. Sa pamamagitan ng mga serbisyong ito, layunin ng mga organizer na mapabuti ang kalusugan at kalidad ng buhay ng mga nakatatanda sa komunidad. Fatima Giliedo para sa PIA News, Cordillera. Kilalanin naman natin ang isang veteranong journalist na nakilala sa kanyang natatanging kahusayan at pagmamahal sa broadcast industry. Alamin natin ang kwento ni Lolo Doro sa ulat ni Ira Bernardino. Narinig mo na ba sa radyo ang pangalang Jimmy Lozano? Di kaya'y Lolo Doro? O baka naman Francis? Ating kilalanin ang mukha sa natatanging boses ni Jimmy Lozano o mas kilala sa tawag na Lolo Doro. Nagsimula si Jimmy Lozano bilang isang broadcaster noong dekada 60 sa Northern Broadcasting Company o mas kilala na Bombo Radyo.
Kilala ito bilang isang veteranong journalist. Kamakailan lamang ginawaran siya ng Lifetime Service Award ng Baguio Tourism Council sa kanyang humigit kumulang 5 dekadang pagseserbisyo. Kilala ang mga programa ni Lolo Doro dahil sa galing nitong mag-impersonate. Aniya, siya rin mismo ang direktor, producer at writer ng mga ginagawa niyang drama. Tatlo kami. Si Lolo Doro, matandang boses niya. Tapos si Jimmy Lozano, mas batas. Merong Francis na pangalan, batang maiki. Ko, bakit nakakagawa tayo ng boses na ganyan pagkat tayo po ay laking drama. Nagpo-produce tayo ng drama noon sa DCWH. Tayo ang director, producer, writer. Kung kaya't naasa tayo, particular din ako sa drama. Sa edad naman itong 77, marami na ring pagsubok ang dumating sa buhay ni Lolo Doro. Gayunpaman, patuloy pa rin ang kanyang paninilbihan sa bayan at ang pagiging inspirasyon sa mga kabataan. Yun, loud broadcasting. Pag nandyan ang loud at saka yung mag-i-enjoy mo sa trabaho ito, masaya. Pag habang mayroong may problem sa mundo, hindi kami magre-retire tatang. Oo. Yan ang buhay namin eh. Kagabayan ng serbisyo public. Yung nakakaserbisyo po kami, nakatulong lang sa sambayanan, masaya na kami. Taong 2011 nang mabuo ang tandem nila ni Tatang Edong Carta. Pinubuo ang kanilang programa ng mga local and national issues at komentary na may halong music at comedic banters. You aim high and give your best shot, okay? Kung tuman yung binigay na talent ni Lord na kailangan nating share. Okay? To inform, guided tayo sa ganitong mantra, to inform, to educate, to entertain, to enlighten the public. Wala sa edad o sa dami ng parangal ang batayan ng pagiging inspirasyon sa ibang tao. Patunay si Lolo Doro na ang dedikasyon sa pagsaserbisyo at ang kagustuhang makatulong sa kapwa ang tunay na sumusukat sa kahusayan. Ira Bernardino para sa PIA News, Cordillera. Iyan lamang ang ilan sa mga balitang aming nakalap. Para sa karagdagang impormasyon, mag-subscribe sa aming YouTube channel sa PIA Cordillera at i-follow kami sa Twitter, Spotify at TikTok. Ako po si San Merlin Sandino. Magandang hapon!